Yes, hello? Tinig din isang babae ang sumagot. Sa pagkabigla ay pinatay kaagad ni Georgia ang telepono. Ngunit malinaw na malinaw sa kanya na babae ang sumagot ng tawag at malakas ang kutob niyang kalaguyo ito ng kanyang kasintahan. Paano ka pa ililigtas ng asawa mo ngayon? Ayun, may kapalit ka na kaagad. Pang-aasar pa ng lalaki na may hawak kay Georgia. Paano ng 7 milyon namin yan? Makikita mo na kaagad sa San Pedro nito. Pagbabanta pa ng goons, kaya naman hawak ang isang patalim ay hinawak-hawakan pa ang patalim nito. Nang may biglang sumabog. Ano yun? Naalarma ang lahat. Bigla namang namatay ang lahat ng ilaw at sinugod sila ng mga kalalakihan na sanay sa pakikipagsagupaan. Kinuha agad ng isang lalaki si Georgia at sinigurado na ligtas itong makakalabas. Tagumpay namang nailabas si Georgia at ligtas na inasakay sa sasakyan. Laking gulat niya na makita kung sino ang lula ng sasakyan na yun. Sino nakita ni Georgia sa loob ng sasakyan? At anong koneksyon nito sa kanya? Ano nang sunod na mangyayari sa buhay niya pagkatapos siyang mailigtas ng taong ito? At anong kapalaran na naghihintay kay Georgia ngayong natuklasan niyang niloloko pala siya ng asawa niya? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano? Magbabayad ka ba o hindi? Singhal ng goons na sumugod sa bahay ng uncle ni Georgia. Magbabayad naman ako, boss. Inihintay ko lang talaga yung pera ko ngayong katapusan. Pagsisinungaling nito. Saglit pa ay kumakatok si Georgia sa may pinto. Magtago kayo! Utos ng leader sa tatlo niyang kasamahan. Ano pang hinihintay mo? Buksan mo na! Pabulong na utos nito sa uncle ni Georgia. At pinagbuksan na nga nito si Georgia. Anong kailangan mo? Singal ng uncle ni Georgia sa kanya. May iba pa kasi ako mga gamit na naiwan dito. Kukunin ko lang. Supladong tugon ni Georgia. Nagdire-diretso siya sa loob ng kanyang dating kwarto at kinuha ang iba pang mga gamit niya na naiwan doon. Dito kasi siya dati nakatira nang dalaga pa siya. At ngayong kasal na siya ay lumipat na rin siya ng bahay kasama ang asawang si David. Habang nilabas naman ang iba pa niyang mga gamit, ay walang kaalam-alam si Georgia na may iba pa pala silang kasama sa loob ng bahay ng kanyang uncle. Pagkatapos mailabas ang mga gamit ay walang paalam na umalis na rin si Georgia dahil hindi naman naging maayos ang pakikitungo sa kanya ng kanyang uncle nung nakatira pa siya dito. Naiinis na dumura ang uncle niya sa may gilid ng pader at saka nagsilabasan ang mga goons. Sino siya? Tanong ng leader. Ngumisi naman ang uncle ni Georgia. Pamangkin ko yon, boss. Tugon nito. Pwede na yon. Sambit naman ng goons. Natigilan ang uncle ni Georgia. Anong ibig mo sabihin? Pagtataka nito. Siya muna ang pauna mong bayad. Saka na yung susunod kapag may pangtubos ka na. Tugon pa ng goons. Ano naman ang itutubos ko? Pero sige lang, kunin niyo na muna yung pamangkin ko. Pwede naman sa asawa niya kunin niyo yung pantubos. Nakangising sambit ng uncle ni Georgia. Nagsipagtawanan pa ang mga goons at lumabas na ng bahay. Simula ng araw na yon, palagi nilang minamatyagan si Georgia sa kalsada. Kung saan ito madalas na dumaan at anong oras madalas lumabas ng bahay. Samantala, Sir, here are all the papers. Sambit ng detective na hinire ni Rome Sandoval upang hanapin ang babaeng nakasama niya sa DSWD noong bata pa siya. She's married now? Tanong ni Rome nang makita ang details tungkol sa babaeng pinapahanap niya. Yes, sir. And there's more. Sambit pa ng detective, sabay abot ng iba pang mga litrato. Nakita ni Rome ang mga panulokong ginagawa ng asawa ng babaeng pinapahanap niya. Natigilan bigla si Rome at nag-isip.
Saglit pa ay tinawagan ni Rome ang kanyang bodyguard at may inutos dito. Masusunod po. Tugon ng bodyguard sa kabilang linya. Isang gabi ay masiglang naglalakad si Georgia pauwi. Nang biglang humarang ang mga goons na kilala ng kanyang uncle. Dinakip siya ng mga ito at sinakay sa isang sasakyan. Anong kailangan niyo? Takot na tanong ni Georgia. Sumama ka na lang na maayos para hindi ka masaktan. Singhal ng leader ng mga goons. Nakasuot ang mga ito ng bonnet na itim, na mata at bibig lamang ang kita. Tinakpan nila ang bibig ni Georgia ng duct tape at piniringan ito upang hindi makakita sa daraanan. Pagdating sa kanilang hidden place ay iyak na iyak si Georgia. Inalis na nila ang piring at takip sa bibig nito. Mga animal kayo. Ano bang kailangan niyo sa akin? Umiyak na tanong ni Georgia. Ngumisi ang leader ng goons. Matapang ka rin ano? Tingnan lang natin kung mahal ka nga ng asawa mo. Tugon ng goons, nataranta tuloy si Georgia. Huwag please, huwag niyo siyang gagalawin. Huwag niyong gagalawin ang asawa ko. Lalong umiyak si Georgia. Nagtawanan naman ang mga goons. Aba, mahal na mahal mo ang asawa mo ah. Natatawang sambit pa ng isa. Sige nga, subukan natin. Sambit naman ng isa. Akin ang number niya, tatawagan natin. Ganito, kapag sumagot, ikaw ang makikipag-usap. Tapos sasabihin mo na kailangan niya magbigay ng 7 milyon kapalit ng buhay mo. Dagdag pa nito. Ano? Saan namang lupalop ng mundo kukuha ang asawa ko ng ganyang kalaking pera? Mga baliw pa kayo? Ano bang atraso namin sa inyo? Pakawalan niyo ako. Pagpupumiglas ni Georgia. Titigil ka o makakatim ka ng sampal. Sambit ng isang goon, habang gigil naman na hawak ang mukha ni Georgia. Akin na nga number. Singhal muli nito. At binigkas na nga ni Georgia ang numero ni David. Nagri-ring lang ito nang nagri-ring. Aba, busy naman ata masyadong asawa mo. Sambit ng leader ng mga ito. Saglit pa ay sinagot na nga ang tawag nila. Yes, hello? Tinig ng isang babae ang sumagot. Sa pagkabigla ay pinatay na ni Georgia ang telepono. Ngunit malinaw na malinaw sa kanya na babae ang sumagot ng tawag at malakas ang kutob niyang kalaguyo ito ng kanyang kasintahan. Paano ka na ililigtas ng asawa mo? Ayun at may kapalit ka na agad. Pang-aasar pa ng isang goon na may hawak kay Georgia. Tinawagan muli ng mga goons ang numero ni David at sa pagkakataong ito ay si David na ang sumagot. Hello? Sagot na tanong ni David sa kabilang linya. Ikaw bang asawa ni Georgia? Tanong ng goons. Oo, ako nga. May problema ba? Tanong muli ni David. Hawak namin ang asawa mo. At kung gusto mo pa siyang makita ng buhay, kailangan mong magbigay ng 7 milyong piso. Sambit ng goons. Ginagago mo ba ako? Di patayin mo. Ang dami ko ng problema, dadagdag pa kayo. Leche. Singhal ni David sa kabilang linya. Gago ka din. Anong akala mo, nagloloko lang ako dito? Bakit hindi mo kausapin ang asawa mo? Sigaw ng goons at itinapat sa bibig ni Georgia ang cellphone nito. Magsalita ka. Utos ng goons kay Georgia, ngunit hindi na ito nagsalita at patuloy lamang na umiiyak. Hello? Hello? Bisit! Singal ni David sabay off sa tawag. Paano ng 7 million namin yan? Di makikita mo na kaagad si San Pedro nito. Pagbabanta ng goons habang hawak ang isang patalim at tinahawak-hawakan pa ang talim nito nang may biglang sumabog. Ano yun? Naalarma ang lahat. Biglang namatay lahat ng ilaw at isinugod na sila ng mga kalalakihan na sanay sa pakikipagsagupaan. Kinuha agad ng isang lalaki si Georgia at siniguradong ligtas itong makakalabas. Mabilis namang dumating ang mga pulis at nahuli ang mga goons na kumidnap kay Georgia. Tagumpay na nailigtas si Georgia at naisakay sa sasakyang nag-aabang sa labas. Pagpasok niya dito ay nagulat siya dahil isang lalaki ay naghihintay sa kanya sa loob ng sasakyan.
Si Rome Sandoval, ang isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Bilyonaryo at isa sa nagmamay-ari ng malalaking mga kumpanya. Sino ka? Hindi siya maalala ni Georgia. It's Rome. Rome Sandoval. Pagpapakilala ni Rome. And you are? Pakunwari hindi alam ni Rome ang pangalan ni Georgia. Bakit ko naman ibibigay ang pangalan ko sa'yo? Ni hindi nga kita kilala eh. Pagsusuplada ni Georgia. Ibaba niyo ako. Pagtataray pa rin ito, lalo't nakitang umaandar ng sasakyan. Ngumisi si Rome. Is this the way you say thank you sa ginawa naming pagsaklolo sa'yo? Tanong ni Rome. Natigilan naman si Georgia at tila napahiya. Hindi ako humingi ng tulong sa inyo. Sana hinayaan niyo na lang ako mamatay. Hindi na napigilan ni Georgia na mapaiyak. Napabuntong hininga naman si Rome. Nais niyang i-comfort si Georgia ngunit hindi niya yon magagawa dahil lingid sa kaalaman nito ang ginagawa niyang pagmamatsyag sa buhay niya. Maya-maya ay huminto na ang sasakyan. Nagulat naman si Georgia dahil alam ng driver kung saan siya ibababa. Hindi ba't dito ka kanina na-kidnap? Sabit ni Rome. Tumitig si Georgia sa mga mata ni Rome. Walang pagbabago ang kislap ng kanyang mga mata. Ang tangos ng ilong at maliit na mga labi. Sambit ni Rome sa kanyang isipan kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Dito ka namin nakita kanina nung hinarang ka ng mga masasamang tao. Paliwanag pa ni Rome. Hindi pa rin nagsasalita si Georgia bagkus ay diretso nang bumaba. Wait! Pigil ni Rome. Okay ka na ba? Tanong pa niya. Kumunot naman ang noo ni Georgia. Hindi na nagsalita pa si Rome at sumandal na muli sa pagkakaupo. Lumingon na siya sa kabilang direksyon ng sasakyan upang hindi na makita ang magandang mukha ni Georgia. Humakbang na palayo si Georgia. Saglit pa ay nilingon niyang muli si Rome. Salamat, sambit ni Georgia. Napatingin naman si Rome at ngumiti. Nagsimula na maglakad si Georgia hanggang sa mawala na sa paningin ni Rome. Minabuti na muna ni Rome na kimkimin ang katotohanan sa pagkakakilanlan niya kay Georgia. Ayaw niyang biglain ito. Kaya naman hinayaan na muna niya si Georgia sa pagkakataong yon dahil alam niyang sa mga susunod na araw ay kakailanganin ito ng tulong niya. Samantala ay umuwi naman si Georgia na wala pa rin ang asawa. Sinubukan niya itong tawagan ngunit hindi ito sumasagot. Maya-maya pa ay dumating na rin ito. Oh, bakit gising ka pa? Tanong ni Dave na tila inosente sa kanyang ginagawa sa likod ni Georgia. Hindi na nagsalita si Georgia. Nanginginig siya sa galit. Han? Hinawakan ni Dave si Georgia sa balikat. Huwag mo akong mahanhan. Tila sinapian si Georgia na hinawi ang kamay ni Dave. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sininghala ni Georgia ang asawa. Ano bang problema mo? Sininghalan din siya ni Dave. Bigla na lang bumuhos sa mga luha ni Georgia. Kumunot naman ang noo ni Dave. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Tanong muli ni Dave. Kaya pala ayaw mo ako magtrabaho at maglalabas ng bahay. Kasi ayaw mo makita ko mga pinagagagawa mo. Hayop ka! Niloko mo ko! Galit na pinaghahampas ni Georgia si Dave sa dibdib. Hinawakan na ba ni Dave si Georgia sa kamay? Ano bang pinagsasasabi mo? Tanong niya. Tumitig naman si Georgia sa mga mata ni Dave. Alam ko ng lahat, Dave. Niloloko mo lang ako. Narinig mismo ng dalawang tenga ko. Ang babae mo sumagot ng tawag kanina. Magkasama kayo. Habang ako nanganganib ng buhay, nanginginig na ako sa takot at iniisip na nag-aalala ka sa akin. Nahahanapin mo ako at sasaklolohan pero ano? Nagpapakasasa ka kasama ang babae mo? Hayop ka! Sinugod muli ni Georgia ang asawa. Tumigil ka na nga sa mga imbento mo. Hindi pa rin umaamin si Dave. Mabilis na nakita ni Georgia ang cellphone ni Dave na nakapatong sa mesa. Hinablot niya iyon at kinuha ang gitang daliri ni Dave para ma-unlock iyon. Natulala lang si Dave na mabilis na pagkilos ni Georgia.
Eto. Eto ang number na to. Sila yung tumawag sa'yo kanina. Yung mga taong kumidnap sa akin at humihingi ng pera sa'yo para tubusin ako. Iyak nang iyak si Georgia habang pinapakita kay Dave ang numero ng tawag. Saglit pa ay tumatawag na sa cellphone ni Dave. Ang nakaregister na pangalan ay engineer. Tiningnan ni Georgia si Dave na halos hindi mapakali. Natataranta. Kaya sinagot naman ni Georgia ang tawag. Babe, sambit ng babae sa kabilang linya. Boses ng babae, nakapareho ng boses na narinig niya kanina na sumagot sa tawag ng asawa niya. Nanlambot si Georgia at biglang nalaglag ang cellphone sa sahig. Nanlaki naman ang mga mata ni Dave at mabilis na kinuha ang cellphone niya na naka-on pa ang tawag. Babe, are you there? Bakit hindi ka nagsasalita? Nagtatanong pa rin ang babae ni Dave. Tila kinakapos naman ng hininga si Georgia sa pagkukumpirma sa kabit ng asawa niya. Napasigaw siya at napahagulhol. Dave, sino yan? Anong nangyayari sa'yo? Naririnig ng babae ni Dave ang pagsigaw ni Georgia. I'll call you back. Tugon naman ni Dave sabay off ng tawag. Natigilan naman si Georgia sa sinabi ni Dave. Wala nang sali-salita ay nag-impake si Georgia. Anong ginagawa mo? Tanong ni Dave. Hindi na tumugon si Georgia, ngumisi naman si Dave. Aalis ka? Sige. At saan ka naman pupunta? Akala mo ba may pupuntahan ka pa? Ano? Babalik ka na naman sa uncle mo? Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw si Dave. Patuloy pa din nag-iimpake si Georgia na tila walang naririnig. Saglit pa ay natapos na itong mag-impake at palabas na ng bahay nila. Once na lumabas ka ng bahay na to, wala ka nang babalikan. Banta pa ni Dave. Hindi na nilingon ni Georgia ang asawa at tuloy-tuloy na ang paglalakad palabas ng bahay nila. Kasabay ng pagbagsak ng mga luha mula sa kanyang mga mata, inaasahan pa naman niyang hahabulin siya ni Dave ngunit wala na talaga itong pakialam sa kanya at tuluyan na siyang pinabayaan. Sa paglalakad ni Georgia sa daan ay nawalan siya ng malay. Pagising ni Georgia ay nag-iba na ang ambience ng paligid. Tahimik, presko, at kalmado. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. Nasaan ako? Napabalik-was si Georgia mula sa kanyang pagkakahiga. You're awake? Sambit ni Rome. Anong ginagawa ko dito? Malumanay na tanong ni Georgia. Nawalan ka ng malay kanina. You're lucky kasi napadaan ng mga tauhan ko kanina at nakita ka nila. Tugon ni Rome. Iniistok mo ba ako? Tanong ni Georgia. Napangisi naman si Rome. At sino ka ba para istok ko? Pwede bang nagkataon lang ang mga nangyari? Sambit pa nito. Kailangan ko na umalis. Hindi ako dapat naririto. Inalis ni Georgia ang kumot mula sa kanyang hita at ibinaba ang kanyang mga paa. You can stay here habang wala kang matutuluyan. Alok ni Rome. Natigilan naman si Georgia. Ngunit parang walang narinig na inayos ang kanyang mga gamit at nagsuot ng kanyang sapatos. I can help you take revenge to your uncle. Sambit pa ni Rome. Muli namang natigilan si Georgia. Anong ibig mo sabihin? Nakakunot ang noon na tanong niya. Nakausap na ng mga pulis ang mga goons na dumakip sa'yo at napag-alaman namin na uncle mo palang nagpa-kidnap sa'yo. Kapalit ng mga pagkakautang niya sa isang sindikato. Paliwanag ni Rome. Galit na galit ang mga titig ni Georgia. Hayop na yan. Sambit pa niya. Anong gusto mong gawin ko? Tanong pa ni Rome. Umiling-iling si Georgia. Huwag kang makialam dito. Hindi mo alam ang nangyari sa amin. Salamat na lang sa paanyaya mo at pagpapatulog sa akin kagabi. Pero aalis na ako. Sambit ni Georgia at lumabas na ng silid na iyon. Maya-maya pa ay bumalik ito. Saan pala yung daan? Napakamot pa sa ulong tanong ni Georgia. Napangiti naman si Rome. Dahan-dahan siyang lumapit kay Georgia at sinabing, ituturo ko sa iyong daan. Sa isang kondisyon.
Nakangising sambit naman ni Rome. At nang gabing yon, ay wala nang nagawa si Georgia kung hindi ang samahan niya si Rome sa isang event. Suot ni Georgia ang isang mamahaling gown na bagay sa hubog ng kanyang katawan. Kitang-kita ang alindog niya mula ulo hanggang paa. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Napakaganda mo, Georgia. Sambit ni Rome sa kanyang isipan. You look stunning. Sambit ni Rome kay Georgia nang bumaba ito ng sasakyan. Hindi ko nga alam kung bakit ako pumayag na sumama sa'yo eh. Dahil sa sobrang lawak ng mansyon mo, feeling ko, sa kabilang planeta yata ako mapapadpad. Sarkastikong tugon naman ni Georgia habang nakakambit sa braso ni Rome. Just smile, okay? By the way, what's your name? Bulong pa ni Rome habang naglalakad sila sa aisle na naka-red carpet at puro press ang nasa paligid. Na kahit alam niya ng pangalan ni Georgia ay pakunwaring tinanong niya pa rin ito. Georgia, tugon naman ito. Ang daming kumukuha ng litrato at mga reporters na nagla-live broadcast. Pagpasok nila ng entourage ay pinagtitinginan na sila ng mga kilalang tao doon. Isa si Rome sa mga pinagpipitagang businessman sa buong bansa. Maraming nag-aagawan sa kanya para mag-invest sa lahat ng kumpanya na may connection siya. Iba kasi ang hatak ng group of company ni Rome. Talaga namang nag-e-excel ang funds. Walang nakikilala si Georgia sa mga taong naroon. Maliban sa mukhang kinamumuhian niya, si Dave. Nung una ay hindi siya napapansin ng kanyang asawa dahil lumapit ito kay Rome. Hindi naman siya makapaniwala na magkakilala ang dalawa. Nag-uusap ang dalawa nang mapansin niyang may lumapit na isang magandang babae kay Dave. Pumulupot ang mga kamay nito sa braso ni Dave. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Georgia. Parang gusto niya magwala. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang babae ng asawa niya at hindi naman alam ni Georgia kung paano siyang magre-react. Ang alam lang ni Georgia ay galit siya. Galit na galit. Aalis na sana siya nang biglang, Georgia! Tinawag siya ni Rome. Napalunok naman si Dave ng kanyang laway. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng sinasabi ni Rome na kasama niya ay walang iba kundi ang asawa niya. Dahan-dahang naglakad papalapit si Georgia kung saan naroon si Rome, kasama ang asawa niya at ang babae nito. I want you to meet my friend, Georgia. Pagpapakilala ni Rome. Nakatitig lang si Dave sa asawa. Hindi naman tumutugon si Georgia na hindi rin mapakali sa kinatatayuan. Do you know her? Tanong ni Rome kay Dave. Sinasadya niyang tanungin si Dave dahil titingnan niya ang magiging kasagutan nito, lalo pat kasama ni Dave ang kabit niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Georgia. No, I don't know her. Mabilis na sagot ni Dave na nagpakurot ng puso ni Georgia. Ngumisi naman si Rome. And who is she? Nananadya pa ring tanong ni Rome. Oh, I'm Emma, soon to be Dave's fiancé. Ang babae naman ni Dave ang tumugon sabay titig sa mga mata ni Georgia. Tila kilala naman ni Emma si Georgia kaya naman mas nang aasar pa ito. Please excuse us. Dahil nakaramdam ng pagkahiya si Dave ay hinila niya na si Emma. Nagbuntong hininga naman si Georgia at ramdam na ramdam ni Rome ang gigil na nararamdaman nito. May napadaan na waiter na nagsiserve ng wine. Kumuha si Georgia dito at naglagok ng isang baso ng wine. Are you okay? Tanong ni Rome. Hindi naman sumagot si Georgia. Sa halip ay lumabas ito ng hallway. Doon niya ibinuhos ang sama ng loob niya. Umiyak siya ngunit pigil lamang ang mga luha dahil ayaw niyang mahalata ni Rome ang kanyang pag-iyak. Hindi naman niya inaasahang susundan pala siya ni Dave doon. Siya bang pinagmamalaki mo? Ang bilis naman ata. Sambit ni Dave habang nakakapit ang mahigpit sa braso niya. Hinigit ni Georgia ang braso niya. Napapailing lang siya sa mga sinasabi ni Dave. Ikaw pang may ganang magsalita sa akin ng ganyan, Dave? Eh ikaw, anong kapala meron ka para ibalanda dito ang kabit mo? Singhal ni Georgia.
Pwede ba? Wag na nga tayo magdramahan pa dito. Hindi naman ako nakikipag-usap sa'yo para magpaliwanag. Nandito ako para sabihin sa'yo. Natulungan mo akong mapa-approve kay Mr. Sandoval ang proposal ko. Total, mukhang close naman kayo eh. Sambit pang muli ni Dave habang hawak ng mahigpit si Georgia sa mukha. What's going on here? Tanong ni Rome na sumunod pala kay Georgia. Mabilis naman binitawan ni Dave ang mukha ng asawa. Patay mali siya naman si Rome sa kanyang nakita. Oh, you're here, Mr. Fulgar. Any business with her? Formal na tanong ni Rome. Wala. Wala naman po, Mr. Sandoval. Napadaan lang din po kasi ako. Hinahanap ko si Emma. Pagpapalusot pa ni Dave. I'll go now. Plastic pang tawa nito. At naiwan na nga si Georgia at Rome sa hallway. Nakita naman ni Georgia ang alak na hawak ni Rome. Hinablot niya ito at nilagok. Hey, that's rum! Awat ni Rome ngunit nainom na ni Georgia ang alak. Asawa ko siya. Diretsong sabit ni Georgia. Natigilan naman si Rome at pilit na nagpapanggap na wala siyang nalalaman. Samantalang, hindi na nakapagpigil si Georgia at biglaan na lang itong napahagulhol. Hey! Hey! Natataranta na naman si Rome sa pag-iyak ni Georgia. Hindi siya sanay na makitang umiiyak ang isang babae. Kaya naman walang nagawa si Rome kung hindi ang i-comfort si Georgia. Shh, it's fine. Niyakap ni Rome si Georgia. At habang yakap ni Rome si Georgia ay may iba itong nararamdaman mula sa mga yakap ng binata. Yakap na naramdaman na ni Georgia matagal ng panahon. Tahan ka na. Huwag ka nang umiyak, huwag ka nang malungkot. Nandito lang ako sa tabi mo. Sambit ng best friend niyang lalaki. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Sana hindi ka na lang nagpunta dito sa amin. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala si Mama at Papa. Umiiyak pa din na sumbat ng batang si Georgia. Ala-alang nag-flashback sa isip ni Georgia. Wala namang kaalam-alam si Georgia na si Rome Sandoval at ang batang naaalala niya ay iisa. Naitulak ng bahagya ni Georgia si Rome. Why? Tanong ni Rome. Umiiling-iling si Georgia. Sino ba naman si Rome sa kanyang pagkakakilala? Gusto ko maging masaya ngayong gabi. Gusto ko makalimot. Sambit ni Georgia. Ngumiti naman si Rome. Then let's get drunk and enjoy the party. Yaya nito. Uminom, sumayaw, at nagpakalunod sa alak si Georgia. Hinayaan lang ito ni Rome na magpakasaya at maglibang sa sarili. Hindi siya masyadong uminom ngunit sumasabay siya sa mga trip ni Georgia. Alam niyang sobrang lungkot nito at nais lamang na makalimot. Habang nagsasaya si Georgia ay hindi naman maiwasang mapatingin sa kanya ang asawa nitong si Dave na hindi rin nagtagal ay umuwi na rin. Pagsuka ni Georgia sa banyo pagka-uwi nila ni Rome. Naroon pa rin si Rome at nakaalalay. Pagkatapos sumuka ni Georgia ay kinarga na ito ni Rome sa kama at dahan-dahang inihiga. Sa paghihiga niya kay Georgia ay natitigan niya na mas malapit ang dating kaibigan at mas napagmasdan ang kagandahan nito. Nagbuntong hininga si Georgia at nabuhay ang pagkalalaki ni Rome. Hindi niya na natiis ang sarili dahil may espiritu din ang alak sa katawan niya. Siniil ni Rome ng halik si Georgia at hindi naman pumalag si Georgia sa halip ay sumabay din ito sa mga halik ni Rome. Halik na sabik sa isa't isa. Halik na tila nagwawala at naghahanap ng kalinga. Nagsimula ng salakayin ng tilyong mga kamay ni Rome ang maselang parte ng katawan ni Georgia at dahil doon ay narinig niya ang malakas sa pag-ungol nito. Lalo namang nabuhay ang pagkalalaki ni Rome and he wanted more. At nangyari na nga hindi inaasahan. Napasigaw si Georgia kinabukasan nang magising siya. Wala na siyang saplot at nakabalot na lamang ng kumot. Hey! Saway ni Rome. Hayop ka! Pinagsamantalahan mo ako kagabi, walang hiya ka! Galit na galit si Georgia habang hinahampas ng una ng binata. Natatawa naman si Rome. Anong nakakatawa? Singhal ni Georgia. Hindi ba kayo nagsisex ang asawa mo? Pili yung tanong ni Rome.
Natigilan naman si Georgia. Tama si Rome. Wala silang panahon ni Dave para sa isa't isa. Nawalan siya ng time para doon na kailangan ng sarili niyang asawa. Pagkatapos ng kasal ay hinayaan na lamang ni Georgia ang relasyon nila ng ganong-ganon na lang. Na hindi niya namamalayan na hindi na pala humihiling sa kanya si Dave dahil sa iba na pala ito nakukumaling. Are you okay? Tanong ni Rome kay Georgia dahil hindi na ito nagsalita pa. Ngunit malakas na sampal na lamang ang itinugon ni Georgia. What the? Sabit ni Rome habang hawak ang pisngi niya. Bakit ka ba nananampal? Naiinis na tanong naman ni Rome. Hindi ko alam kung bakit ako nandito at nagpapauto sa'yo. Kagabi kahit pwede naman akong tumakas nung nasa labas na tayo. Hindi ko na naisip yun. Ayun, nakita ko tuloy yung hindi ko dapat makita. Hindi sana ako masasaktan. Hindi sana ako maglalasing. Hindi sana mangyayari to. Napaiyak pa bigla si Georgia sa mga sinabi. Dahil kakailanganin mo ako. Mabilis na tugon naman ni Rome. Tumayo ito at nagsuot ng boxer shorts sa harapan ni Georgia. Animal. Napapangangang sambit ni Georgia dahil nakita niya ang buong katawan ni Rome na walang saplot. Kumindat naman ng pilyo si Rome. Itanaas ni Georgia ang kanyang dalawang kamay. Alam mo, suko na ako. Ayoko na. Tama na tong kabaliwan na to. Sambit ni Georgia habang binabalot ang sarili ng kumot at akmang tatayo. Bigla namang lumapit si Rome sa kanya at ikinulong siya sa dalawang bisig nito. Anong ginagawa mo? Mataray na tanong ni Georgia. Hindi ka pwedeng umalis. At hindi ka pa nakakapaghigante. I am your savior, can't you see? Kaya kitang tulungan sa lahat ng bagay na gusto mong mangyari. Yung uncle mo, hindi pa natin natuturuan ng leksyon. Next, yung asawa mo. Or rather call him your ex. Hindi pa natin nakikita kung paanong bumagsak. Hahayaan mo lang ba na ganong-ganon na lang yun? Sambit ni Rome at tiningnan mula noo hanggang labi si Georgia. You can use me. Tila nang aakit ang mga titig ni Rome. Itinulak naman siya ni Georgia. Gusto ko na umuwi. Tugon nito sabay tayo at inahanap na naman ang mga gamit niya. At saan ka naman uuwi? Tanong pa ni Rome. Natigilan si Georgia. Tama si Rome. Saan nga ba siya uuwi? Saan na siya pupulutin pagkatapos nito? Kailangan niyang pagganahin ang utak niya. Lumingilinga si Georgia sa buong silid at tumingin kay Rome. Paano mo ako tutulungan? Tanong ni Georgia. Hiwalayan mo si Dave and marry me. Diretso ang tugon ni Rome. Ano? At bakit ko naman gagawin yan? Naiinis na tanong ni Georgia. With all my assets and all my money, sisiw na lang sa'yo ang paghigante sa kanila. At magkakaroon ka lang nun kapag pinakasalan mo ko. Tugon ni Rome. Natigilan si Georgia, nag-iisip. At sa kagustuhang makagante ay nabuo ang desisyon niya. Sige, magpakasal tayo. Tugon ni Georgia. Ipinalakad kaagad ni Rome ang pagpapawalang bisa ng kasal ni Dave at Georgia. At dahil sa yaman at kapangyarihang meron si Rome, ay napawalang bisa kaagad ang kasal ng dalawa. At sila naman ni Georgia ang nagpakasal. Simpleng kasal lang yun. Mapalipat lamang ang pangalan ni Rome kay Georgia. Ngayong si Georgia ay isa ng Sandoval. Shoot! Singhal ni Dave sabay hagis sa papeles na hawak. Oh, ano nangyayari sa'yo? Nagulat namang tanong ni Emma. Ang tagal kong pinaghirapan at hinintay ang proposal na yan kay Rome. Tapos i-decline lang niya. Galit na tugon ni Dave. Baka naman na may personal. Pagdedemonyo pa ni Emma sa utak ni Dave. Anong ibig mong sabihin? Nag-iisip tuloy ito. Hindi ba magkakilala sila ng ex mo? Naisip ko lang. Baka sinisiraan ka ni Georgia kaya hindi na tinanggap ni Rome ang projects mo. Tugon pa ni Emma. Tila umuusok naman ang ilong sa galit ni Dave.
Kinabukasan ay namamasyal silang dalawa ni Emma sa mall nang bigla nilang matsyempohan si Georgia na naroon at tila may hinihintay. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Dave at sinugod na si Georgia. Hinablot niya ang braso nito at sininghala nito. Ang kapal naman talaga ng mukha mo, Mamesonal. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on, Georgia? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo na sirain ang buhay ko dahil hindi ikaw ang pinili ko? Galit na galit si Rome. May kamay naman na tumapik sa braso ni Dave. Si Rome. Mr. Sandoval, nagulat namang reaksyon ni Dave. Anong kailangan mo sa asawa ko? Tanong ni Rome. Nanlaki ang mga mata ni Dave at Emma. Asawa? Halos sabay na sambit ng dalawa. Inakbayan ni Rome si Georgia. Oh, I'm sorry. Hindi pala namin kayo na-invite ng kasal namin. Kung sa bagay, hindi naman kasi kayo kailangan doon. Sarkastikong sambit pa ni Rome. Ano pala yung ikinakagalit mo? Tila nang aasar naman na tanong ni Georgia. Hindi naman makasagot si Dave na kahit nais niya nang suntukin si Rome ay hindi niya maaaring gawin dahil alam niyang wala siyang laban dito. It's just a misunderstanding. Tugon ni Dave, sabay hinigit na si Emma at lumakad na palayo kay Georgia at Rome. Pagkalayo ng dalawa ay nagbuntong hininga naman si Georgia at kumalas na sa pagkakadikit kay Rome. Nang araw ding yon ay pumunta ang mga tauhan ni Rome sa bahay ng uncle ni Georgia. Tao po, sambit nito. Sino yan? Tanong naman ng uncle ni Georgia. Lumabas naman ito at kaagad na pinapasok ang bisita. Anong kailangan ninyo? Tanong pang muli nito. Nandito po kami para sabihin sa inyo na ito na ho ang huling araw ninyo sa bahay na ito. Tugon ang tauhan ni Rome. Nanlaki naman ang mga mata ng uncle ni Georgia. Abay, naluloko ka na ba? Bakit mo naman ako paaalisin sa sarili kong bahay? Tumaas na kaagad ang boses nito. Hindi na po sa inyo nakapangalan ng bahay na to dahil nabili na po ito sa taong pinagsanlaan ninyo ng titulo. Tugon ang tauhan naman ni Rome. Ano? Galit na singhal naman ng uncle ni Georgia. Pasensya na po, napag-utusan lang. At nagtawag na nga ang tauhan ni Rome ng iba pa niyang mga kasamahan para alisin ang mga gamit ng uncle ni Georgia sa loob ng bahay nito. Aba, mga gago ba kayo? Hindi niyo ako pwedeng alisan ng bahay. Saan ako titira? Nag-i-hysterical na ang uncle ni Georgia. Sa hindi kalayuan naman ay nakaparada ang isang magarang sasakyan na lulan si Georgia. Hello? Sinagot niya ang tawag ng tauhan ni Rome na nasa bahay ng uncle niya. Nilalabas na po namin ang mga gamit niya, Miss Georgia. Sambit ang nasa kabilang linya. Sige. Tugon naman ni Georgia sabay ngisi. Cheers! Kampay naman ni Rome at Georgia. You're doing good. Nakuha mo na lahat ng gusto mo. What's next? Tanong ni Rome. Okay na ako. Nakaganti na ako. Okay na yun. Tugon ni Georgia. Tumitig naman si Rome kay Georgia at dahan-dahang lumapit. Hinaplos nito ang makinis na pisngi ng dalaga. Napapikit naman si Georgia na tila nadadala na sa mga haplas ni Rome. Saglit pa ay natauhan si Georgia at itinulak si Rome. Lumakad siya palayo dito. Why? Pagtataka ni Rome. Umiling-iling si Georgia. Hindi ko alam. Natatakot ako. Tugon ni Georgia. Natatakot saan? Mabilis na tanong muli ni Rome. Natatakot ako masaktan ulit. Ayoko nang maramdaman muli ang mga masasakit at mapapait na dinanas ko noon. Mas mabuti pa, huwag na lang magmahal. Garal-gal ang boses na sambit ni Georgia. Mabilis na lumapit naman si Rome at siniil ng halik si Georgia. Hindi naman na pumalag si Georgia dahil nadadala siya sa tuwing magkadikit ang mga labi nila ni Rome. Saglit pa ay tumigil si Rome sa paghalik. Hayaan mong mahalin kita at iparamdam sa iyo ang pagmamahal na nararapat para sa iyo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mapatunayan sa iyo
Hindi ako katulad ng dati mong karelasyon. Gusto na kita. Unang araw pa lang na nakilala kita. At ngayong nararamdaman ko kahit katiting na pag-asa mula sa'yo, hindi ko na yan para sayangin. Hindi na kita pakakawalan. Pinapangako ko. Hindi kita hahayaan na masaktan at makaramdam ng kalungkutan. Sambit ni Rome. Naluluha naman si Georgia. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko. Lalo na kapag katabi kita at nagdikit ang mga balat natin. Gusto kong palagi kitang nakikita at nakakasama. Nasasanay na ako na nandiyan ka palagi sa tabi ko. At masaya ang puso ko sa tuwing nakikita kitang nakangiti. Mahal na mahal rin kita, Rome. At susubukan kong muling magmahal at magtiwala para sa'yo. Pag-amin ni Georgia sa nararamdaman niya para kay Rome. Muli naman siyang hinalikan ni Rome at niyakap ng mahigpit. Naging formal na magkasintahan na sina Rome at Georgia. At tulad ng ipinangako ng binata, ay hindi nga nagkulang si Rome sa bawat araw na iparamdam sa kasintahan kung gaano niya ito kamahal. Sobrang saya ng puso ni Georgia. Madalas na may mangyari sa kanila. Nag-uumapaw na kaligayahan ang nararamdaman ni Georgia. Sa bawat araw na nagdaan na magkasama silang dalawa, ay mas lalong napapamahal si Rome at Georgia sa isa't isa. Ngunit sinong mag-aakala na tunay ngang ang bawat ngiti at saya na nararanasan ng tao ay may kapalit na kalungkutan. Wala si Rome ng isang linggo dahil sa isang business trip. Kaya naman si Georgia lamang ang naiwan sa mansyon kasama ang mga kasambahay at iba pang mga tauhan ni Rome. Isang araw ay nakaramdam ng inip si Georgia, kaya naman naisip niyang pumunta ng library. Pagbabasa ng libro ang naging libangan ni Georgia simula nung bata pa siya. Sa paghahanap ng librong babasahin ay may nakita si Georgia na isang lumang album na nakasingit sa bookshelf. Out of curiosity ay kinuha ni Georgia ang album at tiningnan. Noong una ay natuwa pa siyang makita ang mga litratong naroon dahil litrato pala iyan ni Rome nang maliit pa lamang ito. Ngunit nag-iba ang timpla ng mukha ni Georgia nang makita niyang iba pang mga litrato sa huling parte ng album. Teka, sa DSWD dito Sambit ni Georgia sa kanyang sarili. Lalo pa siyang nawindang nang makita ang isang litrato na nagpabalik sa kanyang nakaraan. Nakaraang matagal niya nang binaon sa limot. Nakaraang puro sakit at pait ang dinanas. Isang bangungot sa buhay niya na ayaw niya nang alalahanin ngunit ibinalik ng isang litrato na ngayon ay hawak-hawak niya. Flashback years ago. Bakit ka nandito sa DSWD? Tanong ng batang Georgia sa batang Rome. Nasa edad 9 na taon pa lamang noon si Georgia at si Rome naman ay nasa 10. Nakita nila ako na namamalimos sa simbahan. Nakilala ko si Ate Tess tapos sinama niya ako dito. Tugon naman ni Rome. Ikaw, bakit nandito ka? Tanong pa niya. Naligaw ako nung isang araw. Tapos lumapit ako sa tindahan para humingi ng tulong. Dito naman ako nila dinala. Tugon naman ni Georgia. May mga magulang ka pa ba? Tanong ni Rome. Oo, at sigurado hinahanap na nila ako. Ikaw, nasaan ang mga magulang mo? Hindi ka ba nila hinahanap? Tanong ni Georgia. Hindi. Wala na kasi ako magulang. Matagal na ako ulila. Malungkot ang boses na tugon ni Rome. Huwag ka mag-alala. Kung nasan man sila ngayon, masaya na yan sila. Kaya huwag kang malungkot dahil nakikita ka nila. Ako nga pala si Georgia. Sambit ni Georgia. Ngumiti naman si Rome. Ako naman si Romeo. Pagpapakilala naman ni Rome. Simula noon ay naging magkaibigan na si Rome at Georgia. Pagkalipas ng halos 1 linggo, ay nalaman din ng mga magulang ni Georgia na nasa DSWD siya. Kaya naman ay kinuha na siya ng mga ito. Mama! Papa! Salubong ni Georgia. Anak, salamat sa Diyos at tigtas ka. Umiiyak na sambit naman ng mama ni Georgia. Sige anak, magpaalam ka na sa kanila at uuwi na tayo. Sambit ng kanyang ama. Nalungkot ang mukha ni Georgia at nilingon si Rome.
Baka sa mukha ni Rome ang kalungkutan na tila nais na nitong umiyak. At dahil ayaw niyang makitang aalis na si Georgia, ay tumalikod na ito at tumakbo. Anak, tayo na. Yaya naman ang mama ni Georgia. Mama, pwede po bang humiling sa inyo? Tanong ni Georgia. Ano yun anak? Sabihin mo. Sabit naman ang mama niya. Pwede po bang isama na lang natin si Romeo? Tanong ni Georgia. Romeo? Sino Romeo? Tanong ng mama niya, tinitigan ang asawa niya. Kaibigan ko po siya, mama. Ayoko po siyang iwan dito. Tugon ni Georgia. Nagtingin na naman ang mama at papa ni Georgia. Tingin na sa mata nag-uusap. At dahil sa kahilingan na nag-iisa nilang anak na si Georgia ay kinausap nila ang head ng DSWD at nakipag-ugnayan sila na kung pwede ay ampunin na lang nila si Rome. Sa tamang proseso ay mabilis silang naampon si Rome at naisama na nila sa kanilang bahay. Masaya ka ba anak? Tanong ng papa ni Georgia. Opo, salamat po papa. Salamat po mama. Masayang tugon ni Georgia sabay yakap sa kanyang mga magulang. Ikaw Romeo, masaya ka ba? Tanong ng mama ni Georgia. Opo, salamat po tito. Tita. Tugon naman ni Rome. Mama at papa na lang itawag mo sa amin, okay? Sambit naman ng mama ni Georgia. Sige po, mama, papa. Nangingilid ang mga luha ni Rome. Nakahanap ng masayang pamilya si Rome sa piling ng mga magulang ni Georgia. Masaya sila sa bawat araw na dumadaan. Pinag-aral ng mga magulang ni Georgia si Rome at bilang kapalit ay naging masunurin, masipag at mabait na bata si Rome. Naging mas malalim ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Georgia. Si Rome ang naging sandala ni Georgia sa lahat ng pagkakataon. Ngunit taliwas sa kaalaman ng pamilya ni Georgia, si Rome ay may itinatagong lihim. Ma, nung isang araw pa yung lalaki dyan paali-aligid sa harapan natin Sambit ng papa ni Georgia habang kumakain sila ng hapunan. Oo nga napapansin ko rin. Tugon naman ng mama ni Georgia. Nakikinig lang si Georgia samantalang hindi naman mapakali si Rome sa pagkain. Napansin naman ni Georgia ang pagkabalisa ni Rome simula nung gabing yun. Okay ka lang ba, Romeo? Tanong ni Georgia kay Rome pagkatapos nilang kumain. Tumango lamang ito. Hindi mo pa pala nakakwento sa akin kung paano namatay yung mga magulang mo? Bigla namang na-curious si Georgia sa past ni Rome. Hindi naman nagsalita si Rome at maya-maya pa ay may narinig na silang boses ng lalaki sa labas ng kanilang bahay na kinakausap ang papa niya. Kilala niyo ba ang batang to? Tanong ng hindi kilalang lalaki habang may pinapakitang litrato sa papa ni Georgia. Hindi po. Tumanggi ang papa ni Georgia kahit ang nasa litrato ay ang batang, si Rome. Naghihinala pa rin ang mga lalaki at umaaligid ang tingin sa bahay nila. Saglit pa ay nagpaalam na ito at umalis na rin. Pagpasok ng papa ni Georgia ay kinausap nito si Rome. Rome, pwede ba kita makausap? Tanong ng papa ni Georgia. Georgia, matulog ka na. Utos naman ng mama ni Georgia sa kanya. Ngunit hindi na natulog si Georgia. Nananatili siya sa may gilid ng pader kung saan siya nakikita ng kanyang mga magulang. Nais siyang marinig ang pag-uusapan ng papa at mama niya kasama si Rome. Saan ka ba talaga nanggaling? Diretsong tanong ng papa ni Georgia. Hindi na nagsalita si Rome. Anak, kailangan mo magsabi ng totoo. Paano ka namin matutulungan kung hindi ka makikipag-cooperate? Hinahanap ka ng mga lalaking yan at hindi ko alam kung bakit. Alam kong masamang tao sila, kaya itinanggi ko na narito ka sa amin. Pero ngayon, gusto kong malaman. Kilala mo ba sila? Bakit ka nila hinahanap? Tanong ng papa ni Georgia. Ngunit matigas pa rin si Rome at ikaw ang bibig. Nagbuntong hininga naman ng papa ni Georgia. Siguro pagod na rin si Romeo pa. Bukas na lang natin siya kausapin. Suwestyon naman ng mama ni Georgia. Hindi na nagsalita pa ang papa ni Georgia at hindi na nagtanong pa. Nang madaling araw na yon ay dumating ang bangungot sa buhay ni Georgia.
Sa kalagitnaan ng kanyang mahimbing na tulog ay may narinig siyang putok ng baril. Napabalikwas siya sa kanyang pagkakahiga. Maya-maya ay pumasok na si Rome sa kanyang kwarto. Anong nangyayari? Takot na tanong ni Georgia. Nagulat siya dahil bigla siyang niyakap ni Rome. I'm sorry, Georgia. Umiiyak na sambit nito. Ha? Bakit? Garal-gal ang boses ni Georgia. Isang sigaw ang kanilang narinig mula sa labas. Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo sa asawa ko? Magpapayad kayo! Umiyak na sigaw ng mama ni Georgia. Si Mama? Umiiyak na sambit ni Georgia at nagpupumilit na lumabas ang kwarto. Huwag ka nang lumabas, Georgia. Please, dito lang tayo. Umiiyak na awat ni Rome. Pero si Mama, bitiwan mo ako! Nag-aalpa si Georgia at dahil malakas ang pwersa niya sa kagustuhang makita ang kanyang mama, ay nakaalpas si Georgia mula sa pagkakahawak ni Rome. Pagbaba niya ay nagtago siya sa may gilid ng ref kung saan hindi siya kita. Nakikipagmatigasan ka pa ha? Simple lang naman eh. Ibigay niya lang ang batang Rome at tatahimik ng buhay niyo. Ayan tuloy na wala pang asawa mo. Sambit ng lalaking may hawak na baril. Boss, wala yung mga bata. Hindi namin makita. Sambit ng kasamahan ng lalaki. Mabuti na lang at nauna nang bumaba si Georgia at hindi na nakita ng masamang lalaki. Samantalang magaling namang magtago si Rome. Nasaan ang mga bata? Magsasalita ka ba o papuputukin kong butsi mo? Galit na tanong ng lalaki. Tinakpan naman ni Georgia ang kanyang bibig dahil tila nais niyang sumigaw at humingi ng tulong. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mas nanaig ang kanyang takot na baka mas lumala pa ang sitwasyon kung gagawin niya iyon. Dadating ng pulis at magbabayad kayo! Matapang pa rin na singhal ng mama ni Georgia. Sumunod ka na sa asawa mo! At walang konsensyang binaril ng masamang lalaki ang mama ni Georgia. Kitang-kita ni Georgia kung paanong pinatay ng masamang lalaki ang mama niya at kung paano itong humandusay sa sahig at naligo sa sarili nitong dugo. Nanginginig sa takot si Georgia at walang tigil ang pagbuhos ng mga luha. Saglit pa ay may umalingaw-ngaw na wangwang ng mga pulis. Mga parak! Pustit na tayo! Sambit ng masamang lalaki at mabilis na itong tumakas kasama ng iba pa. Tila nanlalambot namang lumapit si Georgia sa mama niya. Mama! Naglakad si Georgia habang yakap-yakap ang ina. Saglit pa ay naaalala naman niya ang kanyang papa. Dali-dali siyang lumabas at doon ay nakita niyang wala rin itong buhay. Papa! Muling paglakad ni Georgia at niyakap ito. Georgia! Sambit ni Rome na nasa pinto at nakatitig sa kanya. Ikaw ang may kasalanan nito! Sigaw ni Georgia habang umiiyak. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis. Isinakay silang dalawa at habang nasa sasakyan ay ni isang lingon ay hindi na natapunan ni Georgia si Rome. Iyak lang ng iyak si Georgia. Kalaunan ay ipinasa silang dalawang muli sa DSWD. At simula noon ay hindi niya na kinausap pa si Rome. Dinala ni George ang sama ng loob at pagsisi dito hanggang sa tumakas na si Rome sa DSWD at hindi na nagpakita pa. Sa kasalukuyan, simula noon ay wala nang naging balita si Georgia sa kababatang noon ay kanilang kinupkop. Hindi siya makapaniwala na si Rome pa lang batang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Si Rome at Romeo. Iisa. Nanginginig ang katawan ni Georgia sa pagkagulat. Galit na galit si Georgia. Hindi niya matanggap na nagsisinungaling sa kanya si Rome simula't sa Paul. Kinimkim na muna ni Georgia ang kanyang nalalaman. Hinintay na muna niya makauwi si Rome ngunit hindi niya inaasahan na may sorpresa sa kanya ang kasintahan. Pinasusundo po kayo ni Sir Rome? Sambit ng tauhan ni Rome. Nasaan daw siya? Tanong naman ni Georgia. Sumama si Georgia at dinala siya ng driver sa isang magandang lugar. May nakahandang mga pailaw sa paligid at musikang masarap pakinggan sa tenga. Doon ay nakatalikod si Rome.
Bumilis naman ang tibok ng puso ni Georgia. Ang pagmamahal at pagkasabik para sa kasintahan ay napalitan ng pait at galit. Humarap si Rome na nakangiti, hawak ang singsing. Sinalubong siya ni Georgia na pigil-pigil naman ang mga luha. Muhad si Rome. Sa dami kong pagkakamali sa buhay, may isa rin akong tamang nagawa. Yun ay ang mahalin ka. Alam kong asawa na kita. Pero gusto kong ipagmalaki ka sa buong mundo na ikaw ang asawa ko. Gusto kitang iharap sa altar para mas patibay pang pagsasama natin at maging blessed pa tayo para sa magiging pamilya natin in the future. Please, let's make this real. Marry me again, Georgia. Nakangiting sambit ni Rome. Nakatitig lamang sa kanya si Georgia, blanko at isip at walang reaksyon sa mga sinabing salita ni Rome. Kumunot naman ang noo ni Rome. Georgia? Tanong muli ni Rome. Kinuha ni Georgia ang singsing at tinitigan. Tunay bang batong to? Katulad ng pagkatao mo? Tanong ni Georgia. Tumayo si Rome at nagtataka sa mga tuwiran ni Georgia. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ni Rome. Ibinalik ni Georgia ang singsing sa kamay ni Rome at itinitigan ito. Hindi ko kaya makasama ang taong naging dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Alam ko ng lahat, Rome. O dapat bang itawag ko sa iyo Romeo? Tila nangingilid ang luha ni Georgia. Naaligaga naman si Rome at hindi na alam kung paano magsasalita. Georgia, magpapaliwanag ako. Hinawakan ni Rome si Georgia sa kamay. Ngunit nagalit si Georgia at sinalubong niya ito ng malakas na sampal. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Walang kapatawaran ng ginawa mo sa akin. Niloko mo ko. Wala ka bang konsensya, ha, Rome? Hindi ka pa ba tapos sa ginawa mo sa mga magulang ko? Sinasadya mo palang lahat ng to? Simula umpisa, kilala mo na ako. Kaya pala palagi kang nandyan at nakasaklolo sa akin kapag kailangan ko ng tulong. Ikaw lahat ang may pakanaan nito. Nakalimutan ko ng masamang bangungutahin sa buhay ko. Pero wala akong kaalam-alam. Nakasama ko palang dilubyo. Ikaw ang pinakamasamang nangyari sa buhay ko, Rome. Kung pwede ko lang ibalik ang nakaraan. Sana hindi ko nalang hiniling kay mama at kay papa na ampunin ka. E di sana buhay pa sila hanggang ngayon. Umiiyak na si Georgia. Napaiyak na rin si Rome. Patawarin mo ako, Georgia. Patawarin mo ako kung naging duwag ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Lutang na lutang ako pero bumawi ako kung alam mo lang. Sambit ni Rome. Bumawi? Saan? Saang parte ka bumawi, ha, Rome? Hindi ka pa rin nga tumitigil, diba? Eto ka't ginugulo mo na naman ang buhay ko. Yung masamang pangyayari sa buhay ko, binoon ko na sa limot. Lahat ng yun binalik mo. Lahat ng yun nakikita ko nang malaman kong ikaw si Romeo. Kung pwede lang na ikaw makulong para magbayad sa pagkamatay ni Mama at Papa. Galit na galit pa din si Georgia. Kung alam mo lang ang hirap na dinanas ko. Higit pa sa pagkakakulong na gusto mo. Tugon ni Rome. Akala ko, ikaw yung habang buhay ko, Rome. Pero hindi pala. Habang buhay kong dadalhin sa puso't isipan ko ang nangyari sa mga magulang ko. At hanggat ikaw ang nakikita ko, lahat ng nakaraan, bumabalik. Salamat sa Diyos at namulat na ako sa katotohanan. Mariing sambit naman ni Georgia. Saglit pa ay nagsimula na itong maglakad palayo kay Rome. Naiwan namang luhaan si Rome at tanging pagtitig lamang sa singsing na hawak ang nagawa. Umalis na si Georgia at hindi na nagpaalam pa kay Rome. Bumukod na siya ng apartment at nagpa siyang magsimula muli ng panibagong buhay na hindi nakasama ang dating kasintahan.
Ang pag-aakalang matatapos na koneksyon niya kay Rome ay hindi pala. Simula pa rin pala ng panibagong yugto ng buhay na pagbubunga ng kanilang pagmamahala ng mga panahon na wala pa siyang nalalaman tungkol sa tunay na pagkatao nito. Habang namimili si Georgia sa supermarket, ay nakaramdam siya ng pagkahilo. At ng mga nakaarang araw ay napansin niyang naging maselan siya sa pagkain. Bukod pa doon ay halos magdadalawang buwan na siyang hindi dinadatnan. Isa lang ang naiisip na gawin ni Georgia, ang magpatingin sa doktor upang malaman ang dahilan ng kaniyang mga nararamdaman. "Congratulations! You're pregnant, Georgia!" sambit ng OB. Tila maiyak-iyak naman si Georgia sa balita ng OB. Masaya siya dahil magiging ganap na siyang ina. Ngunit may parte sa puso niya na nasasaktan siya dahil mag-isa na lang siya ngayon at walang tatayong ama para sa magiging anak niya. "I'm sorry, anak. Tayo na lang ngayon. Alam kong balang araw maiintindihan mo din. Hindi kita pababayaan at mamahalin kita ng doble pa sa pagmamahal ng isang ama." Umiiyak na sabit ni Georgia habang hinihimas ang tiyan. Nag-work from home si Georgia upang may pangtusto sa kanyang mga gastusin sa bahay. Nag-iipon na rin siya ng paunti-unti para sa panganganak. Lumipas ang 4 na buwan ay medyo halata na rin ang tiyan ni Georgia. Naisip niya nang mamili ng mga gamit para sa baby niya. At habang namimili siya ay napadaan naman ang sasakyan ni Rome sa store kung saan naroon si Georgia. "I-park mo muna ang sasakyan," utos ni Rome sa driver niya. Pagka-park ay bumaba agad si Rome ng sasakyan at pumasok sa store. Nakita niya si Georgia na magiliw na namimili ng mga baru-baruan. "You're pregnant?" tanong ni Rome mula sa likuran ni Georgia. Natigilan naman si Georgia sa kanyang ginagawa at nabuntong hininga. "Ano naman sa'yo? At saka ang yayo ka ba? Bigla-bigla ka nalang sumusulpot." Singhal ni Georgia at akmang lalabas na ng store. "Please, let's talk, Georgia." Tumaas ang bahagya ang boses ni Rome. Nagulat naman si Georgia sa inasal nito. "Please be mature this time. It's not about us, Georgia. It's about the baby. Not just your baby, but mine. My child." Paninindigan pa ni Rome. Ngumisi naman si Georgia. "Ang kapal naman ng mukha mong magsalita ng ganyan. Sino may sabi sa'yo na bibigyan kita ng karapatan sa batang to? Simula nung himuwalay ako sa'yo, Rome, wala na tayong koneksyon sa isa't isa. At kahit nagbuntis man ako na ikaw ang ama, hindi ibig sabihin nun na pwede na nating ayusin ang gusot natin mula sa nakaraan. Tapos na tayo. At kaya kong buhayin ang anak ko kahit wala ka." Mata sa matang tugon ni Georgia. "Wala akong pakialam sa bugso ng damdamin mo. Hindi ko na kailangang ipagmayabang pa sa'yo kung gaano ko at paano ko pinagbayaran ng kasalanang binabato mo sa akin noon pa man. Ang point ko dito ay ang anak ko. With all my power, gagawin kong lahat para makuhang karapatan bilang tatay niya." Sambit ni Rome. Oo nga pala. Ikaw palang may power dito. Di ikaw na. Ikaw nang maraming pera. Ikaw nang may impluwensya. Pero wag mong kakalimutan, Rome. Ina ako. At hindi mo alam ang kayang gawin ng isang ina para maipaglaban ang anak niya. Meron ka ba nun? May laman ang mga salita ni Georgia. Anong pinupunto mo? Kung anong meron ako? Kakayahan bilang ina? O isang ina na minsang nagkaroon ka? Tanong ni Rome. Hindi naman nakasagot si Georgia na tila napahiya. Hindi naman niya sinasadyang questionin ang pagiging ulila ni Rome. Ngunit dala ng galit nito ay hindi niya na napigilan pa ang nais na lumabas sa kanyang bibig. "Oo, Georgia. Wala akong nanay at tama ka. Hindi ko dinanas na maalagaan at mahalin ng isang ina. Pero hindi ibig sabihin nun na ipaparamdam ko ang naranasan ko sa magiging anak ko. Kaya ipaglalaban kong karapatan ko para sa anak natin. Ayoko siyang lumaking walang ama. Kahit yun na lang sanang tingnan mo, Georgia. Huwag ka namang maging selfish for once." Sambit ni Rome. Napaisip-isip naman ni Georgia na tama ang sinabi ni Rome.
Ayaw niyang maging selfish para sa anak niya. Ayaw niyang idamay ang magiging anak niya sa naging burden nila mula sa nakaraan. At alang-alang sa baby ni Georgia, ay pumayag na siyang mag-co-parenting sila ni Rome. Sa tuwing check-up ni Georgia ay sinasamahan siya ni Rome. Ikaw bang asawa ni Georgia? Tanong ng OB. Hindi po, doktora. Tatay lang po siya ng baby ko. Si Georgia na ang sumasagot. Ngumiti na lamang ang OB ni Georgia at tatahimik na lang din si Rome. Hindi naman nagkulang si Rome sa lahat ng pangangailangan ni Georgia. Lahat ng masusustansyang pagkain ay may stock si Georgia. Hindi na rin siya pinagtatrabaho ni Rome dahil ayaw niya itong napupuyat. Si Rome na din ang nagbabayad ng apartment at other expenses ni Georgia. Ayaw kasing bumalik ni Georgia sa mansyon ni Rome dahil galit pa rin siya dito. Georgia, can we talk? Tanong ni Rome nang pumunta siya sa apartment ni Georgia dahil nagdala siya ng mga stocks dito. Hindi naman lumingon si Georgia pero alam ni Rome na nakikinig ito. Diba 6 months na si baby? Gusto ko sanang magpa-gender reveal. I want your pregnancy journey to be memorable. If you don't mind, let's set up a party. Nahihiyang sabit ni Rome. Tsaka lumingon naman si Georgia na hindi tumitingin sa mga mata ni Rome. Basta para sa bata, gawin mo ang gusto mo. Malamig na tugon naman ni Georgia. At iniwanan nito si Rome sa salas. Napabuntong hininga na lamang si Rome. Tulad ng nais si Rome na magpa-gender reveal, nakipag-cooperate naman si Georgia. Nagkaroon sila ng photoshoot as a family at humarap sa media bilang magulang ng kanilang magiging anak. I bet it's a boy! Hiyaw ng isang kaibigan ni Rome. It's a girl for me! Sabit naman ng babaeng kaibigan nila. Napapangiti na lang si Georgia dahil kahit hindi niya man aminin sa sarili niya, ay alam niyang masaya siya sa ginagawang gender reveal party ni Rome. Nagsimula na ang pagpapalipad ng jet plane na may dalang confetti. Nakakaramdam ng kaba si Rome at Georgia. Kapwa sila excited sa kalalabasan ng gender ng kanilang magiging anak. Hindi naman namalaya ni Georgia na nakahawak na pala siya sa braso ni Rome. Napangiti naman si Rome dahil masaya siyang nakakapit sa kanyang ina ng kanyang magiging anak. Ang babaeng tanging minahal niya mula noon magpahanggang ngayon. Saglit pa ay bumagsak na ang mga confetti at kulay asul ang pumatak mula sa jet plane. Yay! It's a boy! Masayang naghiyawan ng mga bisita. Hindi naman mapantayan ang kaligayahang nararamdaman ni Rome at Georgia. Dala ng sobrang kasiyahan ay napayapo si Georgia kay Rome. At nang matauhan ay bigla siyang kumalas mula sa pagkakayakap ng dating nobyo. Napangiti na lamang si Rome at napakamat sa kanyang ulo. Ang pag-aakalang makakalimot sa nakaraan ay hindi pa rin magawa ni Georgia. Madalas siyang multuhin ng nakaraan at napapanaginipan ang kanyang mga magulang. Kaya naman, hindi na kinaya ni Georgia ang bigat na nararamdaman. Georgia? Tawag ni Rome dahil naramdaman niyang walang tao sa apartment. Pumunta na siya ng kwarto upang i-check ang dating nobya ngunit wala nang mga gamit nito. Nawindang si Rome at nanlambot. Napaupo si Rome sa kama sa sobrang panulumo. Pagkaupo niya ay may napansin siyang liham na nakapatong sa lamisetang nakalagay sa gilid ng kama. Kinuha niya iyon at binasa. Ang buong akala ko ay kaya ko na. Kaya ko na nakikita at nakakasama ka. Akala ko ay makakalimutan ko ng sakit at dalang kalungkutan ng nakaraan. Ngunit kapag nakikita kita at lumalapit ka, bumabalik lahat ng sakit at senaryo ng araw na nawala sila mama at papa. Hindi ko kayang lunukin ang lahat ng bigat na nararamdaman ko dahil alam kong pwede kong maapektuhan ang anak ko. Titiisin ko na lang na mamulat siya sa mundo na hindi ka makikilala kaysa ang dalhin ko sa dibdib ko. Ang pait na kapwa kaming dalawang mapapahamak dahil hindi maganda para sa kalusugan ko bilang nagdadalang tao ang kimkimin ng tunay kong nararamdamang galit para sa iyo. Hindi pa rin kita napapatawad, Rome. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko dadalhin ang galit sa puso ko. Sambit ng liham na binabasa ni Rome. Liham na mula kay Georgia.
Napaiyak si Rome habang binabasa ang liham. Ang unfair mo, Georgia. Ang tanging nasambit ni Rome at ginusot ang liham sa galit. Lumipas ang buwan, taon, at halos isang dekada ay nananatiling single si Rome. Nilibang na lamang niya ang kanyang sarili sa negosyo at mga business trip. Samantalang si Georgia naman ay naging tahimik ang buhay, kapiling ang kanyang anak na si Sunny. Hanggang tadhana na ngang naglaro sa kanilang mga buhay. Anak ko, isama mo to sa packed lunch mo. Sabay abot ni Georgia ng sandwich kay Sunny. Nasa 10 taon na ito. Nakita niya nakatingin si Sunny sa may malaking screen na naroon sa terminal. Kabababa lang nila ng eroplano galing probinsya. Pinanonood ni Sunny ang balita na si Rome mismo ang laman. Mama, kilala ko po siya. Sambit ni Sunny habang nakaturo sa screen. Nagulat naman si Georgia. Ha? Paano mo naman siya nakilala? Pagtataka pa ni Georgia. Madalas ko po makita yung litrato niya sa photo album natin, Mama. Tugon ni Sunny. Saka naalala ni Georgia na hindi pa nga pala niya naitatanggal ang ilang mga litrato ni Rome sa lumang photo album niya. Napakagatlabi siya. Siya po bang papa ko? Biglang tanong ni Sunny. Hindi anak. Hindi mo siya papa. At hindi siya kilala ni Mama, okay? Naligaw lang yung mga litrato niya sa photo album ni Mama. Bukas na bukas aalisin ko na rin yan. Mabilis na tugon ni Georgia. Nagpamewang si Sunny. Nagsisinungaling ka ba sa akin, Mama? Nakangusong tanong ng bata. Ngumiti na lamang si Georgia upang hindi na humaba ang kanilang usapan at hindi na nangulit pa si Sunny. Mama, nauuhaw po ako, sabit ni Sunny. Nauuhaw ka ba? Lumingiling nga si Georgia sa paligid. O sige, bibili lang muna si Mama ng iinom mo, ha? Wala pa naman yung grab na nabuko, hintayin mo na lang si Mama dito, okay? Bili ni Georgia at iniwan na muna si Sunny. Habang wala si Georgia ay manakita namang lobo si Sunny na lumilipad. Sinundan nito ni Sunny hanggang sa mapalayo ng bahagya sa lugar kung saan siya iniwan ni Georgia. Sunny, anong flavor ang gusto mo, anak? Tanong ni Georgia, ngunit wala na ang anak dahil maleta na lamang nila ang naroon. Sunny? Sunny! Naalarma na si Georgia. Hello po, may napansin po ba kayong bata dito? Mga edad 10 taong gulang po. Pinagtatanong ni Georgia ang anak. Ngunit wala daw nakapansin sa anak niya. Parang gusto tuloy umiyak ni Georgia. Samantala, naabutan na ni Sonny ang lobo na hinahabol niya. At nang mahinto siya ay nakita niya si Rome na nakatayo sa harapan ng isang sasakyan at naghihintay sa pagkukumpuni ng driver nito. Papa! Excited na sambit ni Sonny at yumakap kay Rome. Nagulat naman si Rome sa ginawa ng batang wala siyang kaide-ideya kung sino. Ngunit may kakaiba siyang naramdaman sa mga yakap nito. Papa? Nagtataka naman si Rome. Sino ka? Bakit mo sinasabing papa mo ko? Nawawala ka ba? Tanong ni Rome. Ikaw yung papa ko. Opo, nawawala po ko. Hindi ko na alam kung nasan si Mami. Tugon ni Sunny. Sino bang mama mo? Na-curious si Rome. Georgia po. Tugon naman ni Sunny. Bumilis ang tibok ng puso ni Rome. Kaya pala may lukso siya ng dugo na nararamdaman para sa batang ito. Alam niya sa sarili niya na ang batang ito ay anak niya. Pinipage ni Rome sa terminal si Georgia na nasa opisina na si Sunny sa customer service. Pagdating doon ay laking gulat ni Georgia na si Rome ang kasama ni Sunny. Anak! Mabilis na niyakap ni Georgia si Sunny. Nakatitig naman si Rome sa mag-ina. Sa halip na magpasalamat si Georgia kay Rome, ay sa mga staffs ito nagpasalamat at dire-diretso nang lumabas ng opisina. Mabilis naman silang hinabol ni Rome. Georgia! Tawag ni Rome. Tumigil naman si Georgia at Sunny sa paglalakad. Siya ba? Siya bang anak ko? Diretsong tanong ni Rome. Oo, Papa. Anak niyo ko. At kayo pong Papa ko. Si Sunny nang tumugon. Sunny! Tumaas ang boses ni Georgia.
Hindi natin siya kilala. At lalong hindi mo siya papa. Uuwi na tayo, okay? Halika na. Yaya ni Georgia sa anak. Wala naman nagawa si Sunny kung hindi ang sumunod na lamang sa kanyang mama dahil alam niyang naiinis na ito. Hinayaan na muna ni Rome si Georgia. Ayaw niyang makita ni Sunny na magtatalo sila. Masaya na siyang makikita na palaki ng maayos ni Georgia ang anak niya at nag-iisip na lamang siya ng susunod na plano upang mapalapit sa kanyang mag-ina. Pinamatsagan ni Rome ang mag-ina niya kung saan ito naninirahan. At nang malaman nga niya ang oras ng pagpasok ni Sunny, ay saka siya nagtiyempo na puntahan at kausapin si Georgia. Sandali lang, sabit ni Georgia na kumakatok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya ng pinto ay si Rome ang tumambad sa kanyang harapan. Ano ginagawa mo dito? Singhal ni Georgia. Hindi ko na siguro kailangan sagutin yan. Tugon naman ni Rome. Nasa pamamahay kita, Rome. At wala kang karapatang pumunta dito hanggat wala kang paanyaya mula sa akin. Kung tungkol naman to kay Sunny, pakiusap. Tantanan mo na kami, Rome. Nananahimik na kami, utang na loob. Naiinis sa sambit naman ni Georgia. Ilang taon mong tinago sa akin ang anak ko, Georgia. Hindi mo ba nakikita? Tadhana nang naglalapit sa aming dalawa. Huwag ka namang madamot. Sambit ni Rome. Tadhana? Ano bang tadhana ang pinagsasasabi mo, Rome? Kaya kami narito sa syudad dahil hindi sapat ang turo sa probinsya at malayo ang school niya sa tinitirahan namin doon. Hindi tadhana ang nagdala sa amin dito. Ako mismo ang nagdesisyon na lumipat kami dito para makapag-aral siya na maayos. Ngayon sabihin mo, Rome, madamot pa rin ba ako? Sambit ni Georgia. Saglit pa ay tumawag ang teacher ni Sunny kay Georgia. Yes, ma'am? Opo, ako nga po to. Ano po? Nagulat si Georgia sa balita ng teacher ni Sunny. Oh, what happened? Nag-aalalang tanong ni Rome. Nasa guidance office daw si Sunny. Nagtatakang tugon ni Georgia. Nagmadali silang pumunta ng school. Wala naman nagawa si Georgia kung hindi ang sumakay sa sasakyan ni Rome. Pagdating doon ay agad na silang pumunta ng guidance office. Si Georgia na lamang ang pumasok sa loob at nanatili na lamang na nasa labas si Rome. Ano pong nangyari? Tanong ni Georgia sa principal. Mommy, nanuntok po kasi ng kaklase niya si Sunny. Tugon ng principal. Anak, bakit mo naman ginawa yun? Tanong ni Georgia sa anak na si Sunny. Inaasar niyo po kasi ako na wala akong papa. Tugon ni Sunny. Bakit? Totoo naman ah. Depensa pa ng kaklase ni Sunny. Bakit ka nanununtok ng ganun-ganun na lang? Ganyan talaga nangyayari kapag broken family. Nagiging barumbadong bata. Sambit ng nanay ng bata na sinuntok ni Sunny. Excuse me? Sumingit si Rome na biglang pumasok. Nagulat naman ng principal at ang nanay ng kaklase ni Sunny. Kilala kasi ni Rome na kahit sino sa kanilang lugar at kahit saan siya mapunta ay nire-respeto siya dahil sa dala nitong pangalan bilang Sandoval. Mr. Sandoval? Gulat na sabi ng principal. Tumayo ito at nakipag-shake hands kay Rome. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong muli ng principal. I am just concerned about my son's issue here. Gusto ko lang i-clarify na ako po ang father ni Sunny at hindi po kami broken family. Mariing sambit ni Rome. Napanganga naman ang principal at ang nanay ng kaklase ni Sunny. Hindi naman na nagsalita pa si George at hindi naman maipaliwanag ang sayang nararamdaman ni Sunny dahil ipinagtanggol siya ng kanyang papa. Pagkatapos nilang makapag-usap-usap, ay ipinasyal ni Rome ang mag-ina para doon sila makapag-usap ni Georgia ng maayos. Mama, totoo po ba siya ang papa ko? Tanong ni Sunny. Bigla namang tumulo ang mga luha ni Georgia mula sa kanyang mga mata. Oo anak, siya ang papa mo. I'm sorry kung nagsinungaling si mama ha. Sana huwag kang magtatampo. Sampit ni Georgia habang hinahawak-hawakan ng pisngi ng anak. Yumakap naman si Sunny sa kanyang mama.
Hindi po ako nagagalit o magtatampo, Mama. Masayang-masaya nga po ako kasi nandito na si Papa. Magiging buo na tayo. Nakangiting sambit ni Sonny. Nagkatingin na naman sina Rome at Georgia. Lumapit si Sonny kay Rome at nagyakapan sila ng mahigpit. Sobrang saya ko na makita ka, anak. Ang laki-laki mo na. Nangingilid naman ang mga luha ni Rome. Miss na kita, Papa. Uwi ka na ba sa amin mamaya? Tanong ni Sonny. Anak kasi, magpapaliwanag pa sana si Rome nang biglang sumingit si Georgia. Oo, anak. Uuwi na si Papa sa bahay. Si Georgia nang tumugon. Tumitig naman si Rome sa mga mata ni Georgia at hindi na lamang nagsalita. Pagkatapos nilang mamasyal at kumain sa labas, ay umuwi na rin sila. At dahil napagod si Sonny ay nakatulog na rin ito kaagad. Totoo ba sinabi mo kanina? Tanong ni Rome kay Georgia nang sila na lang sa salas dalawa. Umiling-iling naman si Georgia. Alam mong wala ng pag-asa, Rome. Hindi na tayo pwedeng maging maayos. Tugon ni Georgia. 10 taon na nakalipas, Georgia. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Tanong ni Rome. Hindi kailanman mangyayari yan. Tulad ng sinabi ko nun, uulitin kong muling ngayon. Sa tuwing nakikita at nakakasama kita, hindi ko kailanman makakalimutan ang nakaraan. Walang hustisya para sa napapakagat-labi na lamang si Georgia dahil hindi niya na kayang ituloy ang sasabihin. Napabundong hininga naman si Rome. Okay, sige. Sasakyan ko ang gusto mo. Sa harap ni Sonny, magiging pamilya tayo. Pero, sana kainin ka ng konsensya mo kung saan tayo dadalhin ang panilin lang natin sa kanya. Sambit naman ni Rome. Ginagawa ko lang to para hindi siya masaktan. Hanggat kaya nating panindigan ang pagpapanggap, gagawin ko, Rome. Kung gusto mong sumuko, sabihin mo lang. Para habang maaga pa, hindi na masyadong masakit para kay Sonny. Sambit ni Georgia. Napailing na lang si Rome. Aalis na ako. May galit sa tono ni Rome. Kailangan nandito ka bukas pagising niya. Bilin pa ni Georgia. Tumangutango naman si Rome. At gano'n na nga ang kanilang naging senaryo. Sa pagkakaalam ni Sonny ay buo pa rin ang pamilya niya. Palaging naroon si Rome at si Georgia sa school sa tuwing may event. Tuwing wala namang pasok ay namamasyal sila bilang isang pamilya. Umuwi na lamang si Rome sa tuwing mahimbing na ang tulog ni Sonny. Hanggang sa nag-summer na at sarado na ang pasukan. Saan mo gusto magbakasyon? Tanong ni Rome kay Sonny. Pangarap ko pong makakita ng snow, Papa. Tugon ni Sonny. Napatingin naman si Georgia kay Rome. Then let's go and see some snow. Tugon ni Rome. Talaga po, Papa? Abot hanggang tenga ang ngiti ni Sonny. Yes! Tugon naman ni Rome. Hindi naman ata natutuwa si Georgia sa plano ni Rome kaya hindi siya nagsasalita. Nang umakyat na si Sonny upang matulog ay kinausap ni Georgia si Rome. Lumalampas ka na maataro. Galit na sambit ni Georgia. Ha? Anong lumalampas? Nakakunot naman na tanong ni Rome. At sino may sabi sa'yo na maisasama mong anak ko sa plano mong magpunta ng Amerika? Baka siya na, Rome. Baka pwede namang ibigay mo na sa akin to. Yung kaming dalawa lang na mag-ina. Nangunguna ka na naman dyan kung saan mo bibiyatin ang anak ko. Galit na sambit ni Georgia. Akala ko ba? Nagtataka si Rome sa ibang timpla ni Georgia. Pwede nating ipalabas kay Sonny na may business trip ka. Na busy ka. Na wala ka dito sa Pilipinas. Basta lumayo ka muna sa amin. Gusto ko namang masolo ang anak ko, Rome. Baka nakakalimutan mo. Nagpapanggap lang tayo. Singhal ni Georgia. Nagpapanggap? Ibig sabihin hindi po totoo na buo na tayo ulit? Tila naiiyak na tanong ni Sonny sa mama niya. Kanina pa pala itong gising at nakikinig lamang sa pagtatalo ni Rome at Georgia. Sonny, anong ginagawa mo dyan? Magpapaliwanag ako, anak. Natatarantang sambit ni Georgia.
Umiiyak na si Sunny at biglang tumakbo palapas ng kanilang bahay. Sonny, anak! Umiiyak na humabol si Georgia kasunod si Rome. Paghabol nila ay wala na kaagad si Sonny na tila nilamon ng dilim sa kalsada. Sonny! Umiiyak na hiyaw ni Georgia. Sonny, anak, nasan ka? Anak, I'm sorry! Umahagulhol na ito. Hahanapin ko siya gamit ang sasakyan. Dito ka lang at hintayin mong bumalik siya. Natatarantang sambit ni Rome. Hindi, sasama ako, Rome. Pagmamatigas pa ni Georgia. Hindi na nakaangal pa si Rome at isinama na si Georgia. Gamit ang sasakyan ay inikot na nila ang buong subdivision. Nagtatanong-tanong na rin sila kung kani-kanino at nagbabaka sakali na nakita si Sunny. Ngunit bigo silang makita ang bata kaya naman humingi na sila ng tulong sa otoridad. Tumawag na ako ng mga pulis. Tutulungan nila tayong hanapin si Sunny. Sa ngayon magpahinga ka na muna, Georgia. Sambit ni Rome. Ano? Alam mo ba sinasabi mo, Rome? Sa tingin mo ba makakapagpahinga ako? Sa tingin mo ba magpapahinga ang isip ko? Madali lang para sa'yo na sabihin magpahinga dahil hindi ka ina. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Umiiyak na sumbat ni Georgia. Nainis na rin si Rome. Hinablot niya ang dalawang braso ni Georgia at gigil na hinawakan ito. Wala ka ng ibang ginawa kung hindi sumbat sa akin na wala akong alam sa pagiging magulang at pagiging nanay mo. Palagi mo sinusumbat na wala akong alam sa pagpapalaki ng anak. Pwede bang kahit ngayon lang, Georgia, tumigil ka ng kakadakdak mo? May problema tayo, oh. At hindi yan nakakatulong. Galit na sambit ni Rome. Isang malakas na sampal naman ang ibinigay ni Georgia. Una sa lahat, ikaw ang dapat nasisihin dito, Rome. Kung hindi mo kami ginulo ni Sunny, wala sana mangyayaring ganito. Hindi natin sana kailangan na magpanggap. Hindi niya sana maririnig ang mga sinabi ko kanina. Nasaktan siya, Rome. At nararamdaman ko kung gaano siyang na-disappoint na malaman na hindi pala totoong nakikita niya. Umiiyak na singhal ni Georgia. I am trying to be a good father and trying to fix this family. Pero ikaw ang lumalayo at sumisira. Hindi niya kailangang maramdaman at maranasan na sirang pamilya niya. Dahil kayang-kaya naman natin na ibigay ang buong pamilya na nais niya, Georgia. Malumanay na tugon naman ni Rome. Umiling-iling si Georgia. You will never be a good father, Rome. Tila nang aasar pa na sambit ni Georgia. Natahimik naman si Rome at hindi na nakatugon. Alam niyang isusumbat na naman ni Georgia ang nakaraan at ayaw niya ng pag-usapan yon. Wala na siyang paapaalam na umalis. Sobrang sama ng loob ni Rome dahil hindi niya alam ang gagawin upang makamit ang kapatawaran ni Georgia. Minabuti niyang siya na lamang ang gumawa ng paraan upang makita si Sunny. Narinig na lamang ni Georgia na umandar na ang sasakyan at tila nakaramdam naman ng konsensya si Georgia dahil sa mga nasabi niya. Ngunit hinayaan na lamang niyang umalis si Rome dahil maging ang sarili niya ay hindi pa rin maintindihan kung bakit hindi niya pa rin magawang mapatawad ang dating nobyo. Rome! Salubong ng kaibigan ni Rome na si Jinky. Si Jinky na sobrang dikit ni Rome at alam ng lahat ng mga pinagdaanan ni Rome sa buhay. Kakauwi lang pala nito galing US. Jinky? Sambit ni Rome. What are you doing here? Nagtatakang tanong ni Rome. Well, I've been calling you no nasa airport pa lang ako para sana magpasundo. Pero hindi naman kita makontak, so dumiretso na ako dito. Tugon ni Jinky. Oh, I'm sorry, Jinky. May problema lang ako. Tugon ni Rome. Really? What is that? Tell me. Ano maitutulong ko? Pag-aalalang tanong ni Jinky. Tita Jinky? Bigla namang lumabas si Sunny. Nanlaki naman ang mga mata ni Rome na makita ang anak niya sa sarili niyang pamamahay. Sunny? Gulat na sambit ni Rome. You know him? Nagulat din ang sambit ni Jinky. Tumakbo naman si Sunny kay Rome at yumakap dito ng mahigpit. Papa, sorry po kung lumayas ako. Nagkamali po ako. Sorry po kung nakinig ako sa usapan niyo ni Mama. Sorry, Papa. Umiiyak na sambit ni Sunny. Hindi naman makapaniwala si Jinky sa nasasaksihan niya. Sumama si Jinky kay Rome na iuwi si Sunny kay Georgia. So, you had an affair. And this child is yours?
Tanong ni Jinky habang nasa biyahe sila papunta sa bahay ni Georgia. It's not just an affair, Jinky. They are my true love. Si Georgia ang matagal ko nang hinahanap na kababata ko na nakasama ko noon sa DSWD. Tugon ni Rome. What? Seriously? Oh, I'm so happy for you, Rome. But wait, how about Hindi na ituloy ni Jinky ang sasabihin dahil alam niya nakikinig si Sonny. Ngunit lahat ng tungkol sa nakaraan ni Rome at Georgia ay alam ni Jinky ang kwento. Nakarating na sila sa bahay ni Georgia at pagdating nila doon ay naabutan nilang nag-iiyak pa rin ito. Ano ginagawa mo dito? May balita ka na ba kay Sonny? Tanong ni Georgia kay Rome habang tinititigan si Jinky. Hindi naman maiwasan ni Georgia na makaramdam ng pagkaselos ngunit hindi niya ipinapahalata iyon. Kasama na namin si Sonny. Tugon ni Rome sabay pasok ni Sonny ng bahay. Anak! Umiyak na sumalubong si Georgia sa anak na si Sonny. Mama, sorry po! Umiyak na sabit naman ni Sonny. Hindi anak, akong hihingi ng tawad. Patawarin mo si Mama ha? Sorry kasi nagsinungaling ako. Nagawa lang naman yun ni Mama kasi gusto ko mapasaya ka. Pero kasi may mga bagay na hindi mo pa maiintindihan sa ngayon kaya kinailangan ni Mama at Papa na magsinungaling sa'yo. I'm sorry, anak. Umiiyak na sambit ni Georgia. Napaluha naman si Jinky habang nakatingin sa mag-ina. Nang kalmado na ang lahat ay sinamahan na muna ni Rome si Sonny sa kwarto nito upang samahang makatulog. Samantala ay naiwan naman si Georgia at Jinky sa kusina. So, you're Georgia? Tanong ni Jinky habang naghuhugas ng pinggan si Georgia. Oo. Salamat pala. Kung hindi mo nakita si Sonny, baka kung ano nang nangyari sa anak ko. Sambit ni Georgia nang hindi tumitingin sa mga mata ni Jinky. Kanina ko pa napapansin. Parang hindi mo ako matitigan sa mga mata. FYI lang ha, Georgia. Kaibigan ko lang si Rome. Married na ako. Nakangiting sambit ni Jinky. Natigilan naman si Georgia. Bakit mo naman kailangan sabihin yan? Tila natatawa ng mga sabi ni Georgia. Babae rin ako at nararamdaman ko ang nararamdaman mo. If you don't mind me asking, bakit ba lumaya si Sonny? I'm sorry ha, I know it's too personal pero may anak din ako and like you as a mom, I want the best for my kids too. May problema ba kayo ni Rome? Usisa ni Jinky. Hindi naman tumugon si Georgia. Matagal ko ng kaibigan si Rome simula nang tumakas siya sa DSWD. I met him as a slave of my wicked witch na tita. Pero that was long time ago. Wala na siya now. And all of our assets napunta kay Rome. Kwento ni Jinky. Slave? Anong ibig mo sabihin? Nagkaroon ng interes si Georgia na malaman ang mga nangyari kay Rome sa nakaraan simula nang tumakas ito sa DSWD. Ginawa siyang aso ng tita ko. Utos dito, utos doon, katulong, muchacha, kung ano-ano pang pinagagagawa kay Rome. Pero lahat ng yon, tsinaga ni Rome. Meron daw siyang gustong paghigantihan eh. Yung natigilan naman si Jinky dahil ayaw niyang ma-offend si Georgia. Yung mga magulang ko? Sa pagkakataong to ay tumitig na si Georgia kay Jinky. Tumangu-tangu naman si Jinky. Oo. Lahat ng hirap, tiniis ni Rome para makuha ang loob at tiwala ng tita ko. Hanggang sa pinagkatiwalaan na siya ni tita at natutunan niya ng paghawak ng mga negosyo at malalaking kumpanya na nasa ilalim ng pangalan ni tita. Pero ngayon si Rome nang may-ari. Ginawa niya ang lahat para mapagbagsak ang mga taong may kagagawan. Kaya, kayo, napasok ng araw na yon at nagtagumpay si Rome. Napabagsak niya ang grupong yon at napakulong ang taong nang himasok sa bahay ninyo. At yun ang naging dahilan ng pagkawala ng mga magulang mo. I'm sorry, paliwanag ni Jinky. Naliwanagan naman si Georgia sa mga kwento ni Jinky. Maya-maya pa ay bumaba na si Rome. Oh, tulog na ba si Sonny? Tanong ni Jinky. Oo sasabay ka na ba? Tanong ni Rome.
Ay hindi na, kailangan niyo mag-usap nitong si Georgia. Sige, aalis na ako ha. At nagpaalam na si Jinky. Binalot ng katahimikan si Rome at si Georgia nang silang dalawa na lamang ang naiwan. Nakausap ko na si Sunny. Every weekend ko na lang siyang hihiramin para mas matagal mo pa siyang makakasama ngayong bakasyon. Sana okay ka na. Sambit ni Rome at akmang lalabas. Rome? Tawag ni Georgia. Lumingon naman si Rome kay Georgia at nagulat siya dahil siniil siya nito ng halik. Sinabayan naman ni Rome ang mga halik ni Georgia. Sabik na sabik siya sa dating kasintahan. Alam ko ng lahat. I'm so sorry, Rome. Natiis kong isang tabing nararamdaman ko para sa'yo. Nagawa kong itago at ikimkim ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Patawarin mo ako kasi sinarado ko yung puwang mo dito sa puso ko. Tama ka. Naging selfish ako. Pero sana matanggap mo pa rin ako. Umiiyak na paghingi ng tawad ni Georgia habang nakahawak sa dalawang pisngi si Rome. Hinaplas-saplas naman ni Rome ang pisngi ni Georgia. Tunay ba to? O nananaginip lang ako? Matagal ko ng kahilingan to, Georgia. Ang makamta ng kapatawaran mo. Kung alam mo lang kung gaano ang pagtitiis ko kahit nakatiting na pag-asa, wala ako na makakasama kung muli kayo. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. At sa pagkakataong to, pinapangako ko. Hindi ko nahahayaan na mawala pa kayong muli sa akin. Umiiyak na tugon ni Rome. Maya-maya pa ay kinuha nito ang maliit na kahon sa loob ng bulsa ng pantalon. Binuksan ito ni Rome at lumuhod. Ikaw ang nais ko sa tuwid-tuwid na. Palagi kong daladalang singsing na to simula nang bumalik kayo sa buhay ko. Kahit alam kong wala nang pag-asa para sa atin pero umaasa pa rin ako. Naniniwala pa rin ako sa pagmamahal ko para sa iyo, Georgia. Hindi na ako maghahanap pa ng iba. Salamat sa Diyos dahil naliwanagan ka na. Hindi na sayang ang effort ko sa palaging pagdadala ng singsing na to. Bilang lucky charm ko sa pag-iibigan natin. And I'll ask you again this time. Georgia, will you marry me? Lumuluha ang tanong ni Rome. Napahagulhol naman si Georgia. Yes! Yes! Oo, Rome. Pakakasalan kita. Kahit saang simbahan pa. Basta ikaw lang. Wala nang iba. Mahal na mahal kita. Tugon ni Georgia na walang tigil ang daloy ng mga luha. Luha ng kaligayahan na sa wakas ay nakalaya na siya sa nakaraan at ngayon ay kaligayahan na lamang kasama si Rome ang kahaharapin kapiling ng kanilang anak na si Sunny. Masayang naidaos ang kasal ni Rome at Georgia sa simbahan. Napakasaya ni Georgia dahil si Rome pa din ang ama ng kanyang anak na si Sunny ang kanyang nakatuluyan. Hindi man naging maganda ang naging umpisa ng kanilang nakaraan, ay nakita niya ang pagsisisi at pagiging tunay ng puso ni Rome. Sabi nga nila kung kayo talaga ang tinadhana para sa isa't isa, ay mismo ang tadhana din ang magtatagpo sa inyo. Katulad na lamang ng kwento ni Rome at ni Georgia. Nagkahiwalay man ng halos isang dekada ay sila pa rin ang nagkasama at magkakasama pa rin sa hinaharap. Naging matibay silang dalawa sa naging hamon ng kanilang pag-ibig. Bumitaw man si Georgia ay nananatili si Rome na nakakapit. At iyon ang mahalaga, ang tiwala at taimtim na pananalig sa pag-ibig mo para sa isang tao na nais mong ipaglaban. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Yes, hello?